Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagbukas ng pinto ay itinapon ni Miin ang sarili nito sa kanya, kaya nagulat siya. Okay na kayo? Okay na kayo, kuya? Ha? Sunod-sunod na tanong nito. Kumunot ang kanyang noo rito. Alam mo bang ginagawa mo rin ito kay Papa noong 5 taon gulang ka pa lang, formal na wika niya rito. Kumurap ito. Pagkatapos ay bumitiw ito sa monkey's grip nito sa kanya. Inayos-ayos pa nito ang nagusot na manggas ng kanyang polo nang makababa na ito. Excited lang ako. Pero masungit ka pa rin. Kaya malamang binusted ka na ng tuluyan ni Cassie. Buti nga. Masyado ka kasing madrama. Napag-iwanan ka tuloy noong matangkad na gwapong kadate niya lagi. Pigil-pigil ang mangiti, inangatan niya ito ng isang kilay. Buti nga pala. Tumitig ito sa kanya, pagkatapos ay tumawa sa kamuli ay tumalon sa kanyang parang unggoy. Uuy. Okay na sila. Jesus Maria, sambit ng kusinera nang mapasilip ito dahil sa ingay nilang magkapatid. Tuwang-tuwa naman siyang ibinenta ng kapatid sa mga ito. Okay na sila. Hindi na siya masungit. Hindi na niya kayo aawayin, promise. Natatawang itinulak niya ang kapatid sa pagkakadikit nito sa kanyang parang plaster. Pwede ba, Min, mahiya ka nga. Dalaga ka na. Matutuwa si Gaby. Tatawagan ko lang siya. At mabilis na nawala ito. Naiiling siyang tumingin sa kusinera. Manang, pinatatawad na kita, sabi nito bago nagtago ito sa kusina. Nagbuntong hininga siya. Minabuti niyang umakyat na sa kanyang kwarto para maghanda na sa date nila ni Cassie. Pero kasasara pa lamang niya ng pinto sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng wristwatch sa kanyang BC. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Naiiling at napapatiimbagang na dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa habang lumalapit siya sa may bintana. Pagkatapos niyang mapunch ang mga codes para makakonect sa pribadong linya ng decoding machine ng Communication Central ng headquarters, ay hinintay niya ang mensahe para sa kanya. Bog, may bagong lead. Ipinapatawag ka na, anang tinig ni Wire. Bumulusok ang masayang pakiramdam na nagpagaan kanina lamang sa kanyang dibdib. Wala siyang nagawa kundi ang mag-confirm sa kanyang sumon. Dadating ako. Ilang sandali pa bago niya nagawang kumilos para tawagan naman si Cassie. Masayang-masaya ang dalaga habang pumapasok siya sa gate ng kanilang bahay. Unang hinanap niya ang kanyang mommy. Halos hindi na niya makontain pa sa kanyang dibdib ang magandang balitang gusto niyang ibalita rito. Masiglang binati pa niya ang guard. Dahil siguro sa kanyang saya, ni hindi na niya pinansin ang parang asiwang pagiti nito sa kanya. Ano ngayon kung masama ang araw niya? Masaya siya ngayon, walang sinumang makakasira sa kanyang araw. Pero nang pumasok na siya sa bahay ay tahimik na tahimik. Kapapasok pa lamang niya sa pinto ay naramdaman na niya ang kakaibang katahimikang hindi maaaring hindi mapansin o ipagwalang bahala. Hindi siya nakapagsalita nang makita niya ang mga katulong na nag-iiyakan sa may sala. Bakit? Tanong niya habang nanlalamig siyang nakatayo sa may bukanan yun. Lumapit sa kanya si Manang Gloria, ang pinakamatanda sa mga ito. Ma'am, kanina pa namin kayo tinatawagan. Pero naka-off ang cellphone niyo. Ha? Naalala niya, nag-lowbat ang kanyang cellphone kanina sa restaurant. Ni hindi na niya naisip na i-recharge iyon sa pagmamadali niyang makapaghanda sa pagkikita nila ni Rourke. Lowbat ako. Bakit? Bakit kayo nag-iiyakan? Isang kakilakilabot na pag-iisip ang nagsisimulang lumukob sa kanyang isipan. At halos hindi niya matanggap iyon pero hindi naman maisantabi dahil sa nakikita niyang mga luha sa mga mukha ng mga kasambahay. Nasaan si Mommy? Nasa ospital, ma'am. Oh, may. Nagsimula siyang sumuray at mabilis siyang nasaklolohan ng mga ito. Ano na nangyari kay Mommy? Hindi ho ang mommy niyo, ma'am. Si Sir Po. Naaksidente ang sasakyan ni Sir kanina lamang. Isinugod po sa ospital si Sir. At malubha raw, ayon sa tawag sa telepono. Patay na si Myong. Si Myong. Si Myong ang driver ng kanyang daddy. Si daddy, nang hihinang tanong niya. Kahit kailan sa buong buhay niya ay hindi niya naisip na may mangyayaring ganito kasama sa kanyang mga magulang. Lagi silang nariyan, laging nandyan para sa kanya.
Hindi sila maaaring masaktan. Dalhin niyo ako sa... Pero nagdidilim na ang paligid. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Hindi makontak ni Rourke ang kasintahan. Patay ang cellphone nito. Naalala niyang na-drain ang battery ng dalaga kanina bago sila makaalis ng restaurant. Tuloy ay namroblema siya. Ang summon sa kanya ay madalian. Wala siyang oras na magtungo sa kahit saan. Kailangan na siya sa headquarters. Lumabas siya ng kwarto para magtungo sa kwarto ng kanyang kapatid. Min! Min! Kumatok siya sa pinto. Nasa dibdib ng kanyang kapatid ang cellphone nito nang buksan nito ang pinto. Bakit? Pwede ka bang pumunta sa bahay ni Cassie? Hindi ko siya makontak. Pakisabi sa kanya may pupuntahan ako. I-postpone muna namin ang dinner date namin ngayong gabi. Pinandilatan siya nito. Ngayong gabi? Sa lahat ng gabi? Ngayon pa. Nababaliw ka na ba, kuya? Nagpapasensyang nagbuntong hininga siya. Wala akong oras para magpaliwanag ngayon, Min. Please, sundin mo na lang ako. Ayokong umalis nang walang napagbibili ng kahit sino. Baka wala na akong time na tumawag mamaya. Saan ka ba pupunta? Hindi ba pwedeng yan na lang ang i-postpone mo? Makahulugang tiningnan niya ito. Okay, I'm on it, nanlulumong sabi nito. Kaya lang sana, hindi ngayon. Thanks, Min, sabi niya rito. Isinara nito ang pinto sa kanyang mukha. Napabuntong hininga uli siya bago siya nagbalik sa kanyang kwarto para kunin ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang bag. Wala na siyang oras para magpalit ng damit. He was already on his way in a few minutes. Sa kotse na sa daan patungo sa ospital nagkamalay si Cassie. Kasama niya sa backseat si Manang Gloria at ang isa pang kasambahay nila, si Mika. Napahagulhol agad siya ng iyak nang maalala niya ang lahat. Natawagan na namin si Carol, ma'am, sabi sa kanya ni Mika. Paluwas na raw po sila, kasama si Mang Gusting. Si Carol. Napalunok siya. Si Carol ay pinsan niya na naulila agad noong 2 taon pa lamang ito at inampon ng kanyang mga magulang noong mailibing na ang mga magulang nitong namatay sa isang malagim na aksidente. Sa kasalukuyan, nakapagtapos na ito ng agriculture at minamanage ang ilang ektaryang lupaing pag-aari ng kanilang pamilya sa probinsya. Carol had to be here. Tama. Kailangan niya ng karamay. Natatakot siyang magtungo sa ospital at malaman ang kung anumang kalagayan ng kanyang daddy roon. Wala pa ba uling tawag? Umiling ang matanda. Wala pa, ma'am. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Maya-maya ay naalala niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tumawag sa kung sino. Si Gaby. Si Tita Erica. Si Min. Rourke. Naiungol niya. Parang nilalagnat na binuksan niya ang kanyang bag at kinuha niya ang patay na cellphone. Ipinasa niya iyon kay Mika. Paki-charge, please. Tatawagan ko si Mommy. Tatawagan ko rin ang iba. Itigil niyo ang kotse, bababa ako. Lilipat ako sa harap. Mabilis na kumilos ang lahat para sundin ang mga utos niya. Nagawa niyang makontak sa cellphone ang kanyang mommy pero ang maid na kasama nito ang sumagot sa kanyang tawag. Kinailangan daw turukan ng sedative ang kanyang mommy dahil nagwala ito sa ospital pagdating nito roon. Malubha pa rin daw ang kalagayan ng kanyang daddy. Tinawagan niya ang kanyang tita Erica. Busy ang cellphone ni Gaby. Busy rin ang cellphone ni Min. At wala siyang number ni Rourke. Pinilit niyang tatagan ang kanyang sarili habang nanlalambot siyang nakaupo. Ilang beses na sinubukan niyang tawagan ang number ni Carol at nang sumagot ito ay nag-iyakan sila. Dadating ako, hintayin mo ako. Huwag kang mag-alala, makakaligtas si Papa, sabi nito. Papa ang tawag niya sa ama-amahan niya. He has always been such a blunt horse. Tumawa siya sa kabila ng mga luha sa kanyang mga mata. Yes. Bilisan mo. Baka bumuti siya kapag kinuwentuhan mo siya tungkol sa mga kabayo. Yes, yes. Hold on, okay. Kailangan ka ni Mama. Be brave. Napalunok siya. Sa kanilang dalawa, mas matatag naman talaga ito kaysa sa kanya. Okay. Muli ay sinubukan niya ang number ni Min. Nakahinga siya ng maluwag ng magring iyon. Min, thank God, nakapasok ako. Cassie, I already know. Nasabi na sa akin ni Gaby. Kausap ko siya nang makausap mo si Tita Erica. Papunta na ako sa ospital. Si Rourke na saan? Yun na nga eh. Hindi ko siya makontak. May nangyari siguradong hindi inaasahan. Inutusan niya akong pumunta sa'yo para sabihin sa'yo hindi matutuloy ang date niyo. May kailangan siyang gawin. For the agency. What?
hindi makapaniwalang sabi niya. Ang hirap tanggapin sa estado ng isip niya ng mga sandaling iyon na plano pala nitong hindi siya siputin sa unang-unang date nila bilang magkasintahan. What? May ilang bagay tungkol kay kuya na kailangan mong malaman. Unawain mo na lang muna siya. Maniwala ka, kung kaya niya, nasa tabi mo na siya ngayon. Susubukan ko siyang tawagan palagi hanggang sa masagot niya. Sigurado akong pipilitin niyang bumalik agad kapag nalaman niya ang nangyari sa daddy mo. Pinilit niyang huwag sumama ang kanyang loob. Pagkatapos ng tawag kay Min, tahimik na lamang siyang naupo sa front seat. Pero umiiyak pa rin siya. At ang mga luhang pumapatak ay hindi lamang para sa hindi pa siguradong kaligtasan ng kanyang daddy, kundi dahil alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakakasama sa kanyang tabi ang kanyang kasintahan. Haharapin ni Cassie ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay mga ka-felisidad habang patuloy siyang nakikipaglaban sa takot at pangamba para sa kanyang ama. Samantala, si Rourke ay nasa isang mapanganib na misyon, hindi alam na ang taong pinakamamahal niya ay nangangailangan din ng kanyang presensya. Matutuklasan nila kung hanggang saan kayang ipaglaban ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng hindi inaasahang trahedya. Abangan natin ang susunod na kabanata.